Isang mapagpalang araw po at magandang gabi ho itong bagong schedule po natin sa online General Bible Study. 7 o'clock hanggang alas 8 po. Tuwing Friday at manalangin muna tayo bago po tayo mag-umpisa. Mapagpalang Ama, marami po salamat. Muli o Diyos, una po sa lahat, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Malaya po kayong kumilos po sa General Bible Study na to. Gamitin niyo po, Panginoon, ang iyong paglingkod. Malaya kang kumilos po. Kausapin mo kami sa pamagitan ng mga salita. Kausapin mo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu. At ikaw, Diyos, ang manguna at maluwalhati. Sa pangalan mo, Panginoon Isus, na po aming samot na langit. Amen. Okay, our part 2, General Bible Study regarding the testimony of the apostles and prophets proves that Jesus Christ is God. Noong una po yung part 1 po natin, the testimony of the law. The book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At the books of the prophets, Jeremiah, Zechariah, Micah, and Isaiah, proves that Jesus Christ is God. At now we are going to the testimony of the apostles and the prophets. Proves that Jesus Christ is God. Okay. In the book of Isaiah 7:14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, dito po, Matthew recognized Jesus as Emmanuel, God with us, acknowledging the prophecy of Isaiah 7:14. So, makita po natin dito na nahula na po yan sa Old Testament at na ganap yan sa Bagong Tipan. Kaya ang ibig sabihin niya, sumasa atin ang Diyos nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Yan ang pinakapalatandaan po na ang Diyos mismo ang nagbigay. Yung isang birhen o isang dalaga ay maglilihi ng isang lalaki at tawagin siyang Emmanuel. Nakita po niyan sa 7:14 at sa Matthew 1:23 na fulfill po yan. Christ is Emmanuel. Number 2, Jesus forgives sins. Okay. Dito po makikita po natin the book of Mark records that Jesus forgives sins. In the book of Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Ito po, nung marami pong pinapagaling ang ating Panginoon at siksikan po ang mga tao, itong magkakaibigan na ito, ay 4 po silang nagdala doon sa paralytic at binutas po yung bubong. At nakita po ng ating Panginoon ang kanilang pananampalataya. Kaya tawag sa kanya, "Anak, tinatawad ka na ng iyong mga kasalanan." Kaya sa susunod na verse po yan, ang sabi ng mga Parisiyo at sa mga Sadisiyo, naglalabas tangan daw kasi sino ba siya para siya ay magpatawad ng kasalanan? Ang Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Kaya dito makikita po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Okay? 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. So, makikita po natin a prerogative that Jesus implying that Christ is God manifested in the flesh. Makikita po natin dyan na huwag tayong magtalo-talo. Ang Panginoong, ang Diyos po, ang nagkatawang tao. Ang nagkalaban po si Jesus Christ sa pamagitan ni Jesus Christ. So, dito po makikita po natin na hindi na natin pagtatalunan pa. Psalms 51:3-4. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Nagpapatunay po dito po sa aklat ng mga awit. Awit ni David po yan na talagang kinikilala niya na siya ay nagkasala. Ang Panginoon po ang tagahatol at siya yung walang kasalanan. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving one another. Ito, magdala ng pasanin sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa. O mayroon daw sigalot sa iba, even as Christ forgive you, so you also must do. So, pinapasabi po rito,
ni Paul sa mga taga-Colosas na kailangan pag may sigalot, kailangan abutin, patawarin natin ang ating mga kapatid na nagkasala. Matthew 1:23, behold the virgin. Yan. Kanina po, napulpil po yun sa 7:14 ng Isaiah. Okay. Emmanuel, God is with us. So, napulpil po yan. Okay, hindi po ko sunod. Luke recognized the birth of the Savior. Magiging si Luke po. Christ the Lord, who was prophesied by prophet Isaiah, who would be born later. Titingnan niyo po. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. City of David. Saan ba yung lungsod ni David? Sa Book of Micah po yan. Napag-aralan na natin ng previous. Sa Bethlehem, Ephrata sa Judah po yan. Doon po ang lahi niya. Okay? Doon po pinanganak ang ating Lord. Kaya dito po, makikita po natin na nabasa, may sign na yan, natupad na po yan. Okay, sa 123, sa Book of Matthew 7:14, ganap na po yan sa Matthew 1:23. Ano pa? Isaiah 9:6, okay? Isaiah said, for unto us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Ito po yung inula na po na Isaiah 100 years before the birth of Christ, na yung ipapanganak po, isang lalaki, ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. Maging lahat ng pamahalaan dito sa mundong ito kasi siya po yung prinsipe. Ay siya po yung hari ng mga hari. At ang kanyang pangalan ay tawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Kaya nahula na po siya, Everlasting Father. Wala po tayong makikita sa Old Testament na Everlasting Father, yung ipapanganak po. Prince of Peace, siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Kaya kahit na marami po tayong tribulation sa mundong ito, pag si Jesus Christ ay nasa atin po, iba yung kanyang kapayapaan, ibinibigay niya yung personal at tinalog niya yung personal niya kapayapaan sa mga tao, yung mga nananalig po sa kanya. Si Apostle John testified that Jesus was the Word. Ayan. Makikita po natin yan, who was in the beginning with God and was God Himself and became flesh. The beginning was the Word. Pasimula ay salita. At ang salita ay Diyos at ang salita ay sumasa Diyos. Sa susunod na verse po yan, sa 14 or 3, all things were made through Him and without Him, nothing was made that was made. Lahat ng bagay po, nilikha para sa Kanya, sa pamamagitan niya. At kung wala siya, wala pong nagawa, wala pong nilikha. Kaya sa verse 14, sabi po ron sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ang nagkatawang tao po ay yung Kanyang salita, yung nagsalita. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya, begotten of the Father. Kasi po, hindi natin pwede makita ang Ama, kasi Espiritu po yan. Ngayon, nagkatawang tao na po siya. Yung salita, yung nagsalita in the beginning, God, Spirit po yun. In the beginning is the Word, nandito na po yung Word. Kaya siya po yung nagkatawang tao. At punong-puno po siya ng biyaya at katotohanan. Siya po yung talagang totoo. At si Apostle John recorded. Christ's words to be one with the Father. Sa John chapter 10 verse 30. And he that sees and knows Him has seen and known the Father. John 14:7-9. Kaya sinabi niya dyan, I and my Father are one. Talagang halos babatuin po siya riyan. Kasi po, He make Himself equal with God. Pamumusog po sa kanila yan. Kaya talagang
Nasa kautusan po nila yan. Hindi pwedeng lapastanganin o magpusong pagdating sa Diyos. Kasi ang Diyos po ay Espiritu. Kaya hindi sila naniniwala sa Kanya. Kasi po, nung panahon yun, ay naganyong tao po siya, nagkaroon po siya ng laman. John 14:7-9, ito po, napakaliwanag. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know Him and have seen Him. Ito po, pag sinabing John chapter 14 po, ito po yung mga kanyang alagad. Nagpakilala po siya kung sino siya. Inanapan siya ni Thomas, yung way. Sinabi niya sa 14:6 na siya yung daan, siya yung katotohanan at buhay. Wala nang makakapunta sama, maliban sa kanya si Jesus Christ lang po nakakilala sama. Kaya dito po si Filipe, lagi niyang binabanggit kasi yung Father. Kaya sabi ng ating Panginoon, pagkilala niyo na ako, pagkilala niyo rin yung Ama. Ang tinutukoy niyang Ama doon, yung Spirit po, yung nasa Kanya. Also, from now on, you know Him and have seen Him. Mula ngayon, ito na, nakilala niyo na, nakita niyo na siya. Philip said to Him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Pakita mo yung Ama para kami makontento. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Nagsisinungaling ba ang ating Panginoon? Hindi kailanman magsinungaling yan. Sinabi niya na, ako na yon, ako na yung Ama, siya na po yun. Bakit hanapan pa nila? Diba? Kaya dito po nagpapatunay lang po na yung mga alagad niya, talagang sa John recorded Christ's words to be one with the Father. The God of Israel. Ito po, nagpakilala na po talaga sa John. Pag sinabing John chapter 8, nako, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan pag hindi kayo naniniwala na siya ako nga. Ito yung I am. Kasi po, dyan po, yung hinanapan po siya. Talagang babatuhin na naman po siya dyan. Kasi sabi niya, before Abraham was I am. Sa John chapter 8, verse 58, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was I am. Kaya babatuhin po siya dyan Wala pa raw 50 siya. Bakit si Abraham, ilang 1,000 years na. Ilang taon nang nakakaraan Ilang taon lang po siya nung nandito po siya. Kaya hindi po sila naniniwala. Kaya sa John 8:24, no, hindi sila maniwala. Therefore, I say to you that you will die in your sins. Or if you do not believe that I am He. Kaya pagka ang isang tao po ay kinlim niya na I am He, delikado po yun. Kasi ang I am He, siya na nga yun. Diyos po yun. 2 beses niya po binanggit, you will die in your sins. Itong talatang ito, you will die in your sins 2 times. Ibig sabihin, in-emphasize niya po. Matindi po yan. Kaya kailan maniwala po tayo na siya yung Espiritu, yung Diyos na nagkatawang tao. Exodus 3:14, and God said to Moses, I am who I am. And I said, thus you shall say to the children of Israel, I am, has sent me to you. Kasi tinatanong po ni nung kinausap po siya ni Moses sa burning bush, tinanong niya kung anong pangalan niya. Kaya nagpapatunay lamang po dito sa book of Exodus 3:14 na yung I am that I am. Siya po sa New Testament yung I am He. Kaya kailan maniwala po tayo, manampalataya po tayo. Sinabi naman ng ating Panginoong Hesus mismo, mas mapalad yung mga nananampalataya o nananalig sa Kanya na hindi siya nakita. Tayo po ng mga Gentiles, hindi naman po natin nakita Nababasa lang po natin sa history, sa Bible, kung anong ginawa niya. Nag-confirm naman po yan. Magiging yung mga Jews, naniwala po sa Kanya, kaya marami rin naging Christian Jews ngayon sa panahon natin po ngayon. The Jews claim to be God. Titingnan po natin sa ano na po tayo.
The Jews recognized that Jesus claimed to be God when He claimed to be the I am. John 10:30 and 33. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone Him. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you being a man, make yourself God. Pero mo, talagang napakilala po siya. Di dahil sa babatuhin ka namin, dahil sa mabubuting gawa, mga himala. Mga nabuhay, patay, hindi yun. Kundi sa pabumusong o paglalapastangan. Kasi ikaw tao, ginagawa mo ng iyong sarili Diyos. Babatuhin po siya dyan, pero hindi pa niya panahon. Thomas confessed, my Lord and my God, that Jesus is his Lord and God when he exclaimed. Tingnan natin si Thomas. John chapter 20, verse 28. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Pangalawang pagpapakita ng ating Panginoon dyan. Kasi nung unang pagpapakita niya po, nung nag-resurrect po siya, wala si Thomas. Pero kilala niya si Thomas eh. Kasi siya po yung nagtanong sa John chapter 14 verse 6. Hindi namin alam ang way. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Si Thomas po ang kausap niya doon sa pangalagaan. Kilala na siya ni Thomas. Kaya hindi talagang intention talaga at may mensahe ang Lord kung bakit wala si Thomas noon yun. Siya lang po sa mga alagad na wala siya. Kaya nung ibinalita sa kanya na nagpakita ng ating Panginoon, ay maliban na lang na itahiti ko yung aking daliri sa pinagpakuan ng kanyang kamay at pinagpakuan ng kanyang paa. Hindi ako naniniwala. O kaya nung nagkaroon sila ng pagtitipon muli ng mga alagad, peace be with you. Thomas, daitin mo na. Hindi na po siya nagsalita. My Lord and my God. Kung mapapansin po natin yan, my Lord. Bakit Lord? Siya po yung Panginoon nung nasa lupa eh. Kilala nila eh. Yung mga himala, extraordinary po. Bakit siya God? Nag-resurrect na po siya eh. Kausap na po nila, espiritu po yan, pero may laman at buto. Ang espiritu po, walang laman at buto, pero si Jesus Christ, nag-iihaw pa eh. Another 40 days pa, nang-aaral pa sa kanila. Tinuruan pa sila. Kaya nga tumibay po ang mga lagad eh. Kasi kilala na po nila siya. My Lord and my God. Siya po ang Panginoon at Diyos natin. Kaya mapapansin nyo sa Old Testament, ilang libo binanggit yan, Lord God. Magkadugtong po yan. Kasi siya yung Panginoon at siya yung Diyos. Panginoon dahil nagkatawang tao. Nagkatawang laman siya, Diyos siya dahil Espiritu po siya sa Old Testament. Okay, si Luke po yan. Luke recorded that Stephen called upon God saying, Lord Jesus, receive my spirit. He recognized Jesus as the owner of his spirit. Tingnan nyo sa Ecclesiastes. Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Kaya pag namatay po ang tao, o yung laman, babalik sa labog, balik sa labog. Pero yung espiritu po, ay babalik sa Diyos kasi pahiram lang po ng Diyos yung kanyang espiritu. Kasi sabi ng Hebrew 9:27 na it is appointed a man wants to die but after this, judgment. So ibig po sabihin, yung soul po, nakapreserve po yung soul. Kaya opposition ng tao po, soul, body, and spirit. Body, soul, and spirit po. Nakapreserve po yan sa 1 Thessalonians 5:23. Basahin nyo na lamang po. Acts 7:59, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord, Jesus, receive my spirit. Sino po ang tumanggap nung namatay na po siya? Sabi niya, forgive them, binabato po siya. Duguan, binabato po siya. Sabi niya, forgive them, Lord.
Lord Jesus, receive my spirit. Kilala niya Panginoon Diyos niya. Si Esteban po yan, pinagbabato po yan. Nung mamatay na po siya, di ba? Ngayon, ano pa? Apostle Paul wrote that Jesus was the God of all. Sa sumunod na, number ano na? The Almighty God. Si John po yan. Paul knew that Jesus Christ is Lord of glory. Tingnan po natin. Revelations 1:7 and 8. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even those who first Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kaya maliwanag po. Tingnan ninyo siya dumarating na nasa mga ulap, at sa wikang Tagalog, sa 7, at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa Kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa Kanya. Gayon nga, amen. So makikita po ng lahat ng tribes, ng mga lipi. Tapos magsasalita siya, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Sino rin nagsabi? Ang Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. So He is the same yesterday, today, and forever. So, isa lang Panginoong Diyos natin. Ang Diyos ng Espiritu, sa Old Testament, ang kanyang pangalan, Jehovah, Yahweh, Lord God, Almighty. Sa New Testament, Jesus Christ, Emmanuel. Ngayon po, Zechariah 14:9, isa na lamang po ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Darating ang ruler, isa na lamang po. Kaya sabi sa Revelations 1:11, ang iyong nakikita isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, at Philadelphia, at sa Laodicea. Ito po yung 7 churches po. Mga katangian ng 7 iglesia po sa panahon po natin ngayon. Kaya titingnan niyo po kung nandyan yung katangian po ninyo. Mga iglesia. Nandyan po. John saw Christ as the Lamb who is in the midst of the throne. Si John de Villa po yan. Proving His God who sits on one throne in heaven. So dito po nagpapatunay na isa lang talaga ang trono sa langit. Revelation 7:15 to 18. Ay, basahin natin ang wikang Tagalog. Kaya't sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi. 7:15 to 18 yan, Revelations 7:15 to 18. At siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. Sila'y hindi na magugutom pa, ni maauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init. Sa 17, sapagat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastol nila. 17 na po. At sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mata. Kaya dito po, Revelations 4:1 to 2, after this things I look and behold the doors standing open in heaven. Okay. Kaya 4:1 to 2, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig ay nagsalita sa akin na gaya ng trompeta, ay nagsabi, umakyat ka rito at ipakita ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mangyari pagkatapos ng mga bagay nito. Ako'y biglang nasa espiritu at doon sa langit ay may isang tronong nakalagay at sa trono ay may isang nakaupo. So isa lang po ang trono sa langit, isa lamang po ang nakaupo. Maliwanag po yan. Revelations 4:8. At ang apat na nilalang ng buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata, ay puno
ng mga mataas sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, Banal, 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 ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ngayon at ang darating. Siya po yung banal. Wala nang iba. Wala nang darating na hinintay po natin na ibang Diyos. Si Jesus Christ po ang darating. Revelations 25:21, verse 5 to 7. At sinabi ng nakaupo sa trono, Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ito po ay totoo. Faithful and true. At sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. So napakalinaw po na siya po yung Alpha and Omega. Siya po yung magbibigay sa atin ng bukal na tubig. Kaya kailan mananagumpay po tayo para tayo po ay isa sa mga tagapagmana. Siya ang magiging Diyos natin at tayo po ay kanyang magiging anak. Yung mga nananalig po sa ating Panginoong Hesus. Si John D. Beloved called Jesus Christ as the God and eternal life. Kita nyo na po. Ito po, conclusion na po tayo rito. Matindi po si John D. Beloved po kasi yan po yung alagat ng ating Panginoon, yung apostolis niya, na talaga namang laging nakahilig sa kanyang dibdib pag nangangaral ang ating Panginoon. Kumbaga sa malambing po siya. Kaya siya po ay binuhay ng ating Panginoon. Siya lamang po yung nabuhay ng mga alagad na nakapagtayo ng church sa Jerusalem. Namatay po siya sa katandaan. Samantalang yung mga kasama niyang alagad ay talagang halos sila po ay talagang pinatay ng iba't ibang kamatayan. Pinaglaruan, minarder, talagang patiwarik, kinrucify, talagang kawawa po. Pero si John D. Beloved po, siya po ang sumulat nung aklat ng Apocalypse or Revelation. Kaya hindi nila mapatay-patay yan, kaya nga tinapon sa island ng Patmos. Doon nagpahayag po ang ating Panginoon. Kaya pinakauling aklat talaga ng Bible ay Book of Revelation. Itong sa panahon po natin ng pandemya po, nakatala na po yan, nasusulat na po siya. Yung nangyayari po sa atin sa Matthew chapter 24, nangyari na po yan noon pa. Hanggang ngayon po, ang inintay na lang po ang Church of God yung rapture. Kasi po, malapit na ito yung mukha na po ng tatakan, the mark of the beast, itong pandemya na to. Kaya ang Church of God ay nandito pa po, kaya hindi po makalantad ang gawa ng kaaway. At marami pa rin mabubuting kalooban ng mga pamahalaan, mga tao po. Ayaw nila mapahamak. Hindi pwedeng pagyalaman ng tao ang buhay ng tao sapagkat ang Diyos pa lumikha ng tao. Ang tao po, magpaplano lamang po yan, pero nagtatakda ang Diyos. Hindi niya papaintulutan ng tao ay madipopulis. Na yung gusto ng tao, sila na lang maiwan. Di ganun po. Na may-ari ng buhay ay yung Diyos. Kaya hindi nila magagawa yung gusto po nila. Kaya kukunin na lang ng Lord yung kanya-kanya. Kaya maganda po tayo, mga anak ng Diyos, maging matapat po tayo, abutan po tayo ng Diyos na maningas, mainit ang ating pananampalataya. At sana po, kahit na ganitong pandemya, ay nangangaral po tayo sa maraming paraan ng Diyos para tayo po ay gamitin ng ating Panginoon. At maraming salamat po kasi and we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true. Kilala po natin na siya yung totoo and we are in Him who is true. Nasa Kanya tayo, siya ito in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Yan po. Siya po yung totoong Diyos at Diyos na walang hanggan. Kaya salamat po na marami at tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng mangaral po ng pagka-Diyos ng ating Panginoon. At sa susunod po, tatalakayin po natin yung part 3 po.
Meron pa tayong part 3. Si Paul po. Siya na lamang po. Kasi si Paul po ang huling apostol ng ating Panginoon. Hindi niya nakilala, hindi niya natural personal, pero nagkaroon sila ng encounter po nung pumunta po siya sa Damascus. Kaya doon po, the turning point of life of Paul. Kaya papag-aralan po natin ang part 3 po, that the apostles proves that Jesus Christ is God sa kanilang mga patuto. Salamat po at tayo po magpasalamat sa ating Amang nasa langit, Amang banal na nasa langit. Maraming salamat po sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus nung siya nagkatawang tao at yung verbo, yung salita at nagkalaman po ang ating Panginoon para maligtasan sa katauhan. At siya po, Panginoon, ang siya nakaupo ngayon sa isang trono sa langit. At siya babalik muli. Babalikan niya yung mga mananampalataya, yung mga tapat at naglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po at nawa o Diyos, ang salita mo ay tumago sa puso at malaman po namin na hindi na kami magdududa na merong isang trono, merong isang Panginoon Diyos na nasa langit. At ng Diyos na nasa Bible, Diyos ng Israel, walang iba kundi sa iyo, Panginoon. You are the true God, Jesus Christ of Nazareth. We praise you, we thank you, Lord. All glory belongs to you in Jesus' name. Amen.